Isang lalaki sa grupo ang napaluhod, humihingal, tila nawala ng lakas. Sinubukan niyang tumayo, ngunit nananatili ang hilakbot sa kanyang isipan mula sa kanyang nasaksihan. Ilang minuto pa lamang ang nakalipas, ang mga katawan ng kanyang mga kasama ay nagkalat sa likuran niya. Ang makapal na hangin ay parang pumipigil sa kanyang paghinga, habang tila nadudurog ang kanyang dibdib. Kanino gawa ito? Tanong niya sa sarili habang tinitingnan ang papalapit na mga espiritong may pulang mata. Naisip niya na baka buhay pa ang kanyang mga kasama, kaya inutusan niya ang mga natitira pang kasamahan, maghanda at manatiling kalmado. Walang awa, walang sino man ang dapat makalabas ng buhay. Bigla, isang espada ang lumitaw, balot sa dugo at may tunog na parang babala ng panganib. Napadilat ang matanda, pakiramdam niya'y damaloy ang malamig na sakit sa kanyang katawan. Nang tumingin siya pababa, nakita niya ang espada na nakatusok sa kanyang katawan, parang pinipiga ang natitira niyang lakas. Nang tumingin siya sa paligid, napagtanto niyang wala na ang kanyang mga tauhan. Sino mang mahawakan ng mga anino ay naging isang walang isip na makina ng kamatayan. Bahagya pa siyang nakalingon at agad na pinakawalan ang kanyang espada, pinuputol ang ilang mananakop. Sa kanyang galit, inakala niyang mga traidor ang mga ito, kaya't walang pag-aalinlangan niyang nilipol ang bawat isa. Nais niyang puksain silang lahat, kahit gaano pa sila karami. Ngunit tila walang katapusan ang pagdami ng kanyang mga kalaban. Patuloy silang lumalapit at dumarami. Sa kabila nito, nagpatuloy ang matanda sa walang awang pagpatay, nagkalat ang dugo sa mga pader sa paligid. Ang mga pulang mata ng mga nilalang ay unti-unting bumagsak, habang isa sa mga ito, na nasa anyong tao, ay tumigil at nag-isip ng malalim. Ang nilalang ay dahan-daang tumingin pababa, para bang may naalala. Sa kanyang isipan, lumitaw ang imahe ng isang maliit na batang lalaki na may hawak na babae sa kanyang mga bisig. Ang babae ay napakaganda, at ang kanyang anyo ay nagdala ng init at alaala. Nakaupo siya sa balikat ng kanyang asawa, at sila'y masayang nagtatawanan at nagkukulitan. Ngunit biglang nagbago ang tanawin, nag-iisa na lamang ang lalaki, at sa kanyang paligid ay isang malawak na puting disyerto. Pinilit niyang iwinaksi ang mga alaala at tumingin sa hinaharap. Sa malayo, may nakita siyang isang malaking puno na may lubid na nakatali sa leeg ng isang silweta. Bahagya itong nakikita, ngunit ang presensya nito ay nagbibigay ng bigat sa kanyang pakiramdam. Nang mas pagmasdan, napansin niya ang mahahabang pilikmata ng silweta na nagbigay dito ng kakaibang pagkatao. Sa sandaling yun, napagtanto niya kung sino ang nakabitin sa puno. Nabigla siya at binalot ng pagkabigla ang kanyang kaluluwa. Hindi pa lumilipas ang isang minuto, nang biglang lumitaw ang mga armadong kalalakihan, kontrolado ng madilim na puwersa, sa paligid ng babae. Ang kanilang mga mukha, bagamat parang madilim na mga anino, ay nagpakita ng mapanlinlang at nakakatakot na mga ngiti. Wala siyang pagpipilian, mahigpit niyang hinawakan ng espada, handang kumilos. Nang maunawaan kung sino ang nakabitin sa puno, sumugod siya ng may matinding galit, isinisigaw ang kanyang damdamin. Isang mabilis na galaw ang nagpatalsik sa laman ng kanyang mga kalaban. Isa-isa, bumagsak ang mga ito, habang paulit-ulit niyang tinapos ang laban, hinuhubog ang kanyang galit sa bawat hampas ng espada. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw, puno ng emosyon at puot. Sa kanyang paligid, ang mga pader ay nabalot ng dugo, at hindi niya tinigilan ang kanyang madugong misyon. Sa ilalim ng pader kung saan nagsimula ang nakakatakot na kwento, mga matutulis na sibat ang naiwan bilang mga saksi, habang nagkalat ang mga pira-pirasong katawan. Sa malapit, nagtipon ang isang grupo ng mga tao, tahimik na nakatingin sa lupa, hindi magawang itaas ang kanilang mga mata. Ngunit nang magbalik ang kanilang tingin, ang kanilang mga mata ay pula, gaya ng mga demonyo. Dahan-dahan silang gumalaw sa kabaligtarang direksyon, tila ginagabayan ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang matandang lalaki ay nakaupo, hawak ang isang tasa, at nagmumuni-muni sa mga nangyari. Tinanong niya ang isa pang lalaki tungkol sa mga salitang binitiwan ng batang Panginoon, ngunit mahirap intindihin ang lokasyon dahil masyadong malayo ang pangyayari. Uminom siya muli mula sa kanyang tasa, at inamin ng kanyang Panginoon na ito ay isang malaking pagkawala. Gayunpaman, pinuri ng Panginoon ang lalaki, binibigyang diin ang kanyang mga pagsisikap. Habang pinupuri ng Panginoon ang kausap, biglang dumating ang isang lalaki na tumatakbo at nagulat na may naganap na pag-aalsa sa lungsod, ang mga tao ay naghimagsik at nag-alsa. Ang Panginoon, habang nagbubuhos ng alak, ay natigilan sa kanyang narinig.
Samantala, isang nag-iisang anino ang dahan-daang naglakad sa madilim na yungib, naglalaho sa takip silim. May suot siyang malaking hood na tumatakip sa kanyang mukha. Biglang may narinig siyang tunog sa likuran niya, kaya mabilis siyang lumingon. Ngunit wala siyang nakita kundi isang bakanteng dungeon na may ilang lampara na nakasabit dito at doon. Tinitigan niya ang dilim ng ilang segundo, naghahanap ng anuman, ngunit sa huli, binalik niya ang kanyang tingin at nagpatuloy patungo sa pintong gawa sa kahoy. Nagkikiskisan ang pinto nang buksan niya ito, hinayaan siyang pumasok. Nagpatuloy siya sa kanyang landas at isinasara ang pinto nang may malakas na ingay, ay naglakad pa. Ang kanyang daan ay nagtungo sa isang partikular na silid na kanyang hinahanap. Pagbukas ng kortina, pumasok siya sa silid kung saan siya sinalubong ng marangyang kapaligiran. Sa susunod na silid ay naroon ang Panginoon, kasama ang dalawang lalaki. Ang isa sa kanila ay emosyonal na nagulat na maraming tao ang nawalan ng lakas ng loob, nawalan ng kontrol, at sinira ang lahat sa kanilang paligid. Tahimik na pinagmasdan ng Panginoon ang kaguluhan sa mga lansangan. Isang tanong lamang ang nasa kanyang isipan, anong uri ng salamangka ito? Sa bintana, nakita niya kung paano napuno ng mga bangkay ang mga lansangan. Ngunit hindi huminto ang karahasan. Ang mga baliw ay patuloy sa kanilang kabangisan, at parami ng parami ang mga bangkay. Ang kanilang mga tambak ay patuloy na lumalaki, halos makita sa mata ang pagdami ng mga ito. Kung titingnang mabuti, makikita ang pulang ningning sa mga mata ng bawat isa. Ang isang armadong lalaki, na hindi pa nahuhuli, ay mahusay na nilabanan ng mga kalaban, mabilis at tiyak ang bawat galaw ng kanyang espada. Sa tabi niya, 3 tao pa ang desperadong nagtatanggol laban sa dagsa ng mga kaaway. Nagngit-ngit ang Panginoon, pilit na pinipigilan ang kanyang galit habang inoobserbahan ang sitwasyon. Nagutos siya na tipunin ang mga piling mandirigma sa pangunahing bulwagan dahil kailangang lisanin ang lugar kaagad, tasahin ang sitwasyon, at gumawa ng karagdagang desisyon. Isa sa kanyang mga tauhan ang nagtangkang tutulan ng utos, sinasabing mali iyon dahil ang kanilang mga tauhan ay nagsasakripisyo ng kanilang buhay sa ibaba. Sa sagot, sinabi ng Panginoon, hindi kita pipigilan kung ang iyong pakiramdam ng pagkakaisa ay nagtutulak sa iyo na tumulong sa kanila. Pagkatapos ng mga salitang yon, natahimik ang lahat, nauunawaan ang kanyang punto. Matapos magbigay ng mga utos, ang Panginoon ay nagtungo sa kanyang silid. Pagpasok niya roon, bahagya siyang namangha nang makita ang lalaki na nasa lagusan kanina. Nagkunwaring nagulat ang Panginoon at nagtanong, kailan ka nakabalik? Ngunit ang tanging narinig niyang tugon ay isang malamig na tanong, may problema ba? Sinimulan ng Panginoon na ipaliwanag na walang dapat ipag-alala. Idinagdag niya na may mga nakaplano na siyang aksyon at ang insidenteng ito ay nagtulak lamang sa kanya upang ipatupad ang plano. Tahimik na nakinig ang lalaki sa itim na hood sa paliwanag ng Panginoon. Sa huli, sinabi niya lamang, masaya akong marinig yun, at umalis. Samantala, ang batang lalaki ay tumingin pabalik at sa wakas ay huminga ng maluwag, naabot na ang kanyang layunin. Sa kanyang paglalakbay patungo sa lugar na ito, wala siyang ideya kung gaano kalawak ang lambak sa paligid ng Yellow Rock Village. At hindi niya alam kung anong mga pagsubok ang naghihintay sa kanya sa hinaharap. Sa matarik at mataas na dalisdis ng bundok ay nakatayo ang isang marangyang bahay na ang arkitektura ay kaakit-akit sa ganda nito. Sa loob ng bahay, ang mga armadong lalaki ay nagtipon, handa sa aksyon. Sila ang mga mandirigma na ipinatawag ng aking Panginoon upang magtipon sa pangunahing bulwagan. Sa bulwagan, naroon ang aking Panginoon na may 2 matutulis na palakol sa kanyang likuran. Agad niyang iniutos na lisanin ang lugar sa lalong madaling panahon gamit ang makitid na daanan. Ang commander na naatasang mamuno sa pangkat ay kailangang isaalang-alang ang makitid na espasyo, kaya't iniutos ng aking Panginoon na magmarcha sila ng tigdalawahan, bumuo ng isang maayos na pormasayon. Ang commander ay pumili sa mga tao ng pares at naghanda ng pamunuan sila palabas. Sa oras na yon, isang lalaking may suot na itim na hood ang tahimik na pinagmamasdan ang lahat ng nangyayari. Handang magpahayag ng opinyon ng lalaki sa Panginoon tungkol sa kanyang nakita. Mukha itong isang miserableng pagtakas sa lilim ng gabi, wika niya ng may paghamak. Idinagdag pa niya ng may pangungutya na umaasa siyang hindi mabaygo ang isang mahalagang tao sa ganitong desisyon. Mabilis na tumugon ang aking Panginoon, ako ang may pananagutan sa lahat ng nangyayari sa aking lupain, at binabalaan kita na huwag kang makialam. Huminga ng malalim ang lalaking nakahod at ipinaliwanag na iyon ay mga saloobin lamang na nabanggit ng malakas.
Muling nagngit-ngit ang Panginoon, pinipigil ang kanyang galit. Ang lalaking nakahod ay tinitigan siya ng may pagkamuhi, isang nagkukubling ahas, isang dugot pusong mandirigma. Sa kanyang isip, inilarawan niya ang Panginoon bilang isang anino ng martial artist na kinatatakutan maging ng lambak, malupit at likas na walang awa, handang magtaksil kung kinakailangan. Samantala, pinamumunuan na ng commander ang mga tao palabas, ngunit nang bumukas ang pinto, isang silweta ang lumitaw sa kanilang harapan, isang itim na anino na may kumikislap na mga ngipin sa liwanag. Ang commander, na may peklat sa kanyang mukha, ay nanlaki ang mga mata nang makita ang aninong iyon. Sa parehong sandali, narinig ang tunog ng bakal na palm unit sa hangin nang may nakamamanghang bilis. Ang mga patak ng dugo ay nagliparan sa iba't ibang direksyon, nag-iiwan ng pulang bakas sa sahig. Hindi tumigil ang mga armadong lalaki. Isa lang ang kanilang layunin, ang magpatuloy. Ang aking Panginoon, ang dugong mandirigma, at ang lalaking nakahod ay narinig ang nakakakilabot na mga tunog mula sa labas. Nang sumilip sila, nakita nila ang nangyayari sa kabila ng mga pader, mga pira-piraso ng buto sa sahig, na bawat hakbang ay may kasabay na pagkaluskos nito. Isang batang lalaki ang pumasok ng may ngiti, "Bakit kayo nagtipon dito?" "May inihahandang espesyal na pagtitipon para sa akin," biro niya. Nagulat ang aking Panginoon, hindi inaasahan ang kanyang pagdating. Maging ang lalaking nakahod ay hindi itinago ang kanyang pagkabigla. Ngunit masayang bumati ang bata, "Mahal kong tiyuhin, Josie." Hindi na nakapagpigil ang aking Panginoon at ibinaon ang kanyang palakol sa pader. Tumama ang talam sa biga, ilang pulgada lang ang layo mula sa ulo ng batang si Kang Rong na halos matamaan. "Halos nahati mo na ang katawan ng iyong kapatid," biro ni Kang Rong habang mabilis na umiiwas ng elegante. Ngunit hawak na ng dugong mandirigma ang pangalawang palakol, at ibinato ito sa isang diretsyong trajectory. Ginamit ng bata ang kanyang sandata upang salagin ang atake, binago ang direksyon ng paglipad ng palakol. Hindi pa rito nagtatapos sa mga sorpresa dahil ang mga palakol ay nakakabit sa mga kadena. Ang lalaking nakahod ay tila nagninilay pa rin, pilit na inaalala kung saan niya nakita ang ganitong kakaibang estilo ng galaw. Lumitaw sa kanyang isipan ang imahe ng isang puting buhok na lalaki, at napagtanto niya na tama ang kanyang mga hinala. Samantala, nag-iba ng tono si Kang Rong at sinabi, "Mas mabuting mamatay sa labanan kaysa patayin sa kaiyahiyang pagtakas." Tinanggap ng aking Panginoon ang mga salitang yun bilang panunuya laban sa kanya. Nagpa siya ang aking Panginoon na ipakita sa batang lalaki kung sino ang tunay na boss dito. Tumayo si Panginoon nang hindi kumikilos, para bang nag-iipon ang kanyang mga iniisip habang unti-unting lumalapit ang mas maraming mandirigma. Ang dugong mandirigma ay nanatiling nakapako ang tingin, nagpapakita ng pagtataka at pagkabigla. Ang mga mata ng bawat mandirigma ay malaki, at tanging takot lamang ang malinaw na mababasa sa kanila. Ang parehong pagkabahala ay makikita sa mukha ng lalaking nakahod, ngunit hindi sa mukha ng batang lalaki na punong-puno ng pananabik para sa labanan at hindi natatakot sa kahit ano. Biglang nakita ng mandirigma ang isang espada na tumama sa makapal na kalamnan ng kaaway. Dama po ang dugo sa lahat ng direksyon, staining ang mga pader at sahig. Sa ilang mabilis na galaw, natapos ng batang lalaki ang halos lahat ng kalaban. Ang matalim niyang espada ay tumaga pa nga sa dugong mandirigma, pinutol ito sa dalawa. Tila isang uri lamang ng pamamaraan ang ginamit ng batang lalaki upang ipakita sa mga kalaban kung saan sila nagkamali, sa pamamagitan ng lakas. Sa puntong yun, nagsimulang magtangkang tumakas ang lalaking nakahod. Tumayo siya ng dahan-dahan at mabilis na tumakbo upang iligtas ang sarili. Binibigyan siya ng pagkakataon ng tadhana para sa isang bagong buhay, ngunit papayag kaya siyang makaligtas? Hindi pinigilan ng batang lalaki ang kanyang sigla, tinatangkilik ang labanan at ang pagdanak ng dugo. Isa sa mga tauhan ng dugong mandirigma ay nagtago at may pag-aalinlangan na pinagmamasdan ang kaguluhan, ngunit wala siyang nakita kundi dugo at takot. Ang isang kamanghamanghang bilang ng tao ang namatay sa lugar na yun ng gabing yun. Habang naglalakad sa mga katawan at tinitingnan ang kalagayan ng mga patay, nakaramdam ng kasiyahan ang batang lalaki, isang pakiramdam ng tagumpay. Patay na ang mga kalaban at natupad na ang plano. Ngunit biglang, habang tumitingin mula sa balkonahe, napansin niya ang isang pangkat ng mga tao na tumatakbo. Naririnig pa ang kanilang mga sigaw mula sa malayo. Saan nanggaling ang halimaw na ito? Tanong niya sa sarili. Tumayo siya nang hindi kumikilos, tanging pinagmamasdan lamang ang mga tumatakbong tao.
Ang lalaking nakahod, puno ng determinasyon, ay nahabol ang isa, ang pangalawa, at ang pangatlo. Ang tingin ni Kang Rong mula sa itaas ay malamig at hindi matitinag. Bumangon ang itim na hood at naging pinuno ng kanilang pangkat. Samantala, ang dugo mula sa espada ni Kang Rong ay hindi pa natutuyo, na nagpapaalala sa kanya ng labanan na kanyang naranasan. Naisip ni Kang Rong kung magkakaroon ba siya ng sinuman sa buhay na makakatalo sa kanya ng seryoso, kahit ilang rounds man lang. Bakit hindi ako ipinanganak sa panahon ng mga alamat ng mga mandirigmang tinatawag na mga Heaven Breakers? Naisip niya ng malungkot. Biglang may narinig siyang tunog mula sa likuran, dahilan upang tumingin siya. Laminggi siya at nakita ang isang magarang gusali na nagniningning mula sa mga bintana. Sa liwanag ng mga bintana, may mga linya na parang mga simbolo na makikita. Bagamat hindi malinaw, natuwa si Kang Rong sa pagkakakita ng mga ito at nagsimulang tumingin ng mabuti. Agad na nawala ang kanyang silweta sa dilim, parang pumasok siya sa isang ibang dimensyon. Sa dilim na ito, wala nang iba kundi ang mabigat na atmosfera. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay nakakalat ang maraming mga katawan, ang walang hanggang dilim ng kamatayan. Ilang minuto ang lumipas at nagsimulang sumulpot ang mga armadong lalaki mula sa dilim. Naramdaman ni Kang Rong ang kanilang presensya sa likuran niya at nakita ang mga pamilyar na mga itsura sa unahan. Ang mga mandirigmang ito ay may mga pulang mata na nagdudulot ng takot. Nasa isip ni Kang Rong ang isang kakaibang kaisipan, bakit dati ay naglalaban lamang ang mga tao sa isa't isa, ngunit ngayon mas murder na.